Mega long shoutout po sa lahat ng Tekran community at sa buong family Malalastas at ito nga po ay si Rolly TV Vlogs at nagbibigay lang po ng konting opinion at reaction dito sa video po ni Tatay Tekram about dito kay Kuya Luis. At ito nga po ay napanood po natin sa video po ni Tatay Tekram na isinuli na nga po ni Tatay Tekram ang lahat po ng alahas ni Kuya Luis. At ang nakapanood nga po dito na isinuli nga po ni Tatay Tekram ay itong kwintas, singsing, motor, at saka yung iPad or laptop, di ba po? Lahat naman po yan ay isinuli naman po ni Tatay Tekram, di ba? Kung mapapanood natin doon sa unang niyang video na ang alahas po ay tinabi lang daw po ni Tatay Tekram. Di ba? Dito naman po kasi sa mga ito, sa mga wakwak ng anak po ito, eh lagi na lang pong issue about nga po dito sa mga lahat itong mga kargador. Tignan nyo kung tutuusin, kung titignan po natin dito kay Kuya Luis, di ba? Naging peaceful po ang lahat ng pagsolid ng mga gamit ni Kuya Luis, di ba? Pero pagdating dito sa batang kargador ay napakalang issue at sobrang gulo nga po nitong pangyayari dito, di ba? About sa pera, about sa alahas, about sa mga gamit, sa mga laptop niya po na Mac Pro, MacBook or mga iba pang kagamitan nitong batang kargador. Dito naman po ay magkaiba po, di ba? Dito po ay maayos, maganda po ang pagbabalik lahat po ng kagamitan ni Kuya Luis, di ba? At sabi nga po ay natanong nga po ni Kuya Anita, Tatay Tekram, itong si Kuya Luis, di ba po ang sagot nga po niya about nga po sa pagiging disiplina po, di ba? Ang sabi nga po ni Kuya Luis ay na kay Kuya na lang po yun kung ano po yung pagiging pakakaintindi niya po, di ba? Dahil nga po si Kuya Luis ay sinabi niya po masyado lang pong tinake advantage nga po nitong ni Batang Kargador sa mga ginawa niya. Hindi kagaya ni Kuya Luis po lahat talaga pong sinabi niya po dito na yung pong ang pagkakaiba lang po namin ay ako po ay talaga pong tumanaw po ako ng utang na loob at humingi ng tawad at humingi ng sorry dito kay Tatay Tekram, di ba? Kaya lang, yung kay Batang Kargador po, masyado po siya nag-take advantage. Kaya po, nagkagulo-gulo na rin po dahil nga dito sa pera or sa mga lahas na mga issue, di ba? Kaya nga, titignan nyo, kung titignan po natin dito, talagang si Tatay Tekram ay hindi naman po uhaw sa mga alahas na ganyan, di ba? At hindi naman din po siya uhaw ng buong Malalastas sa mga kagamitan nitong Batang Kargador, di ba? Kung tutusin nga po, tingnan nyo nga po si Tatay Tekram, di ba? Kasi tignan nyo po, alahas pa lang niya, bracelet pa lang niya, 100,000 na po yung presyo, di ba? Tapos, pag-iinteresan pa ng family Malalastas yung alahas nitong Batang Kargador na to, di ba? Siyempre, yung mga gamit po na yan ay hindi naman po nila pag-iinteresan yan kasi hindi naman po sila gahaman sa mga alahas at hindi po sila interesado sa mga gamit ng mga bata dahil alam po nila na hindi naman po binigay sa kanila yan. Binigay po yan ng bawat sponsor at bawat nagmamahal sa kanila. Di ba? Yan po dapat ang intindihin at isipin po ng mga wakwak na ito. Di ba? Kaya lang itong mga wakwak na ito, masyado po kasi nilang pinalaki yung mga issue. Di ba? Dahil kaya lumaki ang issue dahil sa kagustuhan lang nila na makamkam o maagaw nila itong bata na to kay Tatay Tekram. Kaya lang hindi. Dahil di ba sa ginawa ninyo, talagang sa mga kaguluhan, di ba? Sa mga kaguluhan na nangyari, hindi na natin yan may kakaila na talagang tayo ang punot dulo at dito sa Batang Kargador na to, di ba? Kaya hindi na po natin maiwasan na hindi po natin ipagtanggol yung mga at hindi po natin pwedeng maiwasan na yung bawat issue po at bawat mga ini-issue po nyo sa kanila hindi po nila pwedeng sagutin, di ba? Kagaya na lang nga po, di ba, nabanggit nga po ni Tech June na pagdating nga daw po dito kay Kuya, masyadong ma-issue, masyadong magulo, di ba? Yun po yung sinabi ni Tech June kanina dito sa live nga po, di ba? Tapos nga po, di ba, ang isa pa nga daw ang gusto niya, sabi nga daw po hinaantay na matagal na nila pong hinahantay nga itong isa si Kuya or Batang Kargador. About nga po dahil may gusto nga pong i-confront o gusto pong sabihin ni Tech John na kung totoo ba na sa sinabi niya na
Isang beses lang niya nagamit yung kanyang Apple MacBook, di ba? Di ba? Doon pa lang, yun lang daw po yung gustong itanong ni Tech June about nga dito sa Batang Kargador na to. Kung totoo ba na isang beses lang niya ginamit yung MacBook na ito. Di ba? Alam nyo, kung tutuusin, hindi na po dapat magsasalita itong mga malalastas family. Di ba? Dahil lang sa gusto ninyo kasi bawat live po ninyo, bawat post po ninyo, pag-uusapan. Kagaya na lang dito, di ba? Itong si JC Isaac, nagsalita po, nagbigay po ng opinion niya. Anong ginawa na naman ni Ninong S? Sinagot. Paano matatapos? Di ba? Sinagot na naman niya, di ba? Talagang patola po talaga itong Ninong S na ito, di ba? Makikita po natin bawat dyan kung hindi lang siya patola. Pusong mamon po talaga siya, di ba? Nakikita po natin bawat meron pong magko-comment, binablock. Bawat po merong magbibigay ng opinion, binablock. Di ba? Yan po ba ay makatao? Yan po ba ay, siyempre, dito ito si DC ay, alam naman po natin, di ba, na dati niyang kasama pero ngayon, kumbaga parang sinusukan niya na di ba? Dati niyang inuutos-utusan, tapos ganyan ang nangyari, di ba? Wag niyong salungat yung mga nangyari na dumaan na, pas isa pas na Kumbaga, ang importante ngayon, yung hinaharap. Kaya lang ito, dito kasi, dahil itong sa pulot-dulo ng away na to, dito rin nangyayari, nanggagaling sa bawat post, bawat live, nagkakaroon ng issue. Di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay-matay ang pera dahil sa mga wakwak. Di ba? Itong 85,000 na to, hindi rin namamatay hanggang ngayon pa rin, pinag-uusapan pa rin itong 85,000 na to. Kahit sa mga live ni Tech June, laging nababasa mo sa comment section po nila. Di ba? Kaya siyempre, itong mga itong family malalastas, hindi po sila pwedeng hindi po nila sagutin. Dahil kasi nga po, pag hindi po nila sinagot, ibig sabihin po, totoo. Kaya siyempre, lilinisin din po nila i-clear din po nila yung family nila dito sa mga isyong lumalabas na ito. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, pinagkakakitaan ng mga bawat bata. Natural, yan po si Ate Tekram ay po siya, humanitarian po o charity vlogger po siya. Hindi naman po siya makakapag-charity ng ganyan kung wala po siyang permit o SEC registration. Kasi po pagka humanitarian ka o nag-charity vlogger ka, kailangan mo po ng permit. Di ba? Yan po ay si Tatay Tekram ay nagbabayad po sa gobyerno. Kasi po yan po yung trabaho ni Tatay Tekram yung maging charity vlogger. Marami pong charity vlogger dyan. Di ba? Siyempre lahat naman po tayo, pwede natin gugustuin lang natin na maging charity vlogger, magagawa po natin yan. Basta gamitin lang natin sa maayos. Kumuha kayo ng permit para po maging humanitarian po kayo. Hindi naman po basta-basta ginagawa ni Tatay Tekram yan Di ba? Tapos lagi nyo sinasabi, pinagkakakitaan. Di ba? Pinagkakakitaan nyo si Kuya Luis. Hindi po pinagkakakitaan si Kuya Luis. Natural lang po, nakakausapin niya itong si Kuya Luis about nga po dito sa mga issue. Di ba? Dahil kaya nyo pinipilit na hinihila itong si Kuya Luis dahil hindi siya umanib sa inyo. Hindi siya sumama sa adikain ninyo. Tapos, binabasa nyo pa siya na boy itik. So what kung boy itik? Maayos po ang kilalagyan nga po, kaya nga po umalis si Kuya Luis sa kanila o hindi naman po umalis. Kumbaga inatid po ni Tatay Tekram itong si Kuya Luis dahil ayaw niya pong madisgrasya sa motor. Yung po yung isaksak ninyo sa kukutin nyo, hindi po siya umalis. Inatid po, inuwi po ni Tatay Tekram sa pamilya niya.
dahil ayaw pong madamay ni Tatay Tekram at siyempre ni Tatay Tekram sa kung ano man mangyayari kay Kuya Luis. Siyempre, itong si Kuya Luis nagkaroon ng tampo dito kay Tatay Tekram na kumbaga parang sumuko si Tatay Tekram sa kanya. Siyempre, ano pong mararamdaman ng bata? Siyempre, magtatampo po talaga si Kuya Luis. Di ba? Kumbaga, siyempre, naramdaman ng bata na sumuko na si Tatay Tekram. Di ba? At least si Kuya Luis po, inaccept niya po yung mga mali niya. Di ba? Humingi siya ng sorry, humingi siya ng tawad kay Tatay Tekram. Di ba? Siyempre, kahit naman po sino nasa inyo po yung magiging guardian ng bata. At pinaubaya po ng pamilya niya, ng nanay at tatay niya, kay Tatay Tekram, tapos madidisgrasya lang po. Alam niyo po kung meron pong ginawa, minaltrato po si Kuya Luis ni Tatay Tekram. Malayo pa lang po siya, nakikita pa lang po siya ng nanay ni Kuya Luis nagpupuputak na po yan, galit na po yan, kakasuhan po sila ng child abuse. Diba? Tapos sasabihin ninyo, minaltrato. Hindi po sila minaltrato, gawa-gawa lang po ninyo na minaltrato sila. Para makuha po ninyo ang simpatsya ng mga community o ng mga tao. Para saan? Para mag-abuse kayo. Ginawa po ni Tatay Tekram ang lahat para po mapabuti po ang buhay nila. Magkaroon po sila ng magandang kinabukasan na pag-aral sa private school. Si Kuya Luis, tinanggap niya po lahat ng mali niya. Pero itong batang kargador hanggang ngayon, patuloy pa rin po niyang tinatayuan ang pagiging sinungaling. At hanggang ngayon, andyan pa rin siya sa mga wakwak. Diba? Patuloy pa rin siyang naniniwala sa mga wakwak at patuloy niya pa rin pinaniniwalaan yung mga sinasabing puro kasinungalingan naman po ang ginagawa. Diba? Kaya nga sabi nga ni Tatay Tekram, ulitin ko lang po, masisira ka dyan, kuya, sa mga ginagawa mo. Huwag mo nang ituloy. Kung ano man binabalak mo pa na mga kasinungalingan, huwag mo nang gawin. Dahil patuloy ka lang masisira dito. Siguro kung napapanood mo lang siguro yung bawat live ni Tatay Tekram or ang mga live po ng mga sinamahan mo, mababasa mo po lahat ng comment section na galit po lahat sa iyo. Ang mga viewers o mga taong na nagmahal sa iyo dati. Na dating nagmahal sa iyo, ngayon galit na. Kasi dahil sa iyo. Dahil sa mga sinamahan mo, hindi mo iniisip yung kapakanan mo. Hindi mo inisip yung mararamdaman ni Tatay Tekram. Hindi mo inisip ang nararamdaman ni Inda. At hindi mo inisip ang buong family malalastas. Ang inisip mo lang yung sarili mo. Naging makasarili ka dahil sa kagustuhan mong sumama dito sa mga wakwak na to o mga maling tao. Gumawa ka ng mga istorya, gumawa ka ng mga kasinungalingan. Hindi kagaya ni Kuya Luis. Lahat magpapakumbaba. Di ba? Yun lang Sana may natutunan ka sa mga ginawa ni Tatay Tekram na binigyan sa iyo lahat. Binigyan ka ng magandang pamumuhay. Binigyan kanya ng maayos na pamilya. Pinag-aral kanya sa private school. Di ba? Binilan ka na niyang motor. Sa lahat ng ginawa niya sa loob ng 5 years, anong binigay mo? Sama ng loob sa family Malalastas at higit sa lahat kay Tatay Tekram at kay Nanay Jack na nagmahal ng totoo sa iyo. Nung una, ayaw ka nga tanggapin ni Nanay Jack dahil alam niya sa sarili niya at sa puso niya na hindi kanya tunay. Hindi kanya tunay na anak at hindi kanya dugot laman. Pero hindi, dahil nandyan po si Tatay Tekram. Kaya ka na-accept sa puso ni Nanay Jack. Ang pagkakamali mo lang,
sinayang mo yung mga dapat para sa'yo, yung opportunity, yung pagmamahal na binigay sa'yo ni Tatay Tekram at ni Nanay Jack. Biruin mo sa compound ng Manalastas, kilalang kilala ka, sobrang mahal ka nila. Tapos ikaw, binaliwala mo lang lahat sa isang iglap lang. Tapos ang lakas mo pang magsalita ng kasabihan mo na ano ba to tawag dito, yung kasabihan mo na binitawan na forget the past, enjoy the future. Doon nagalit, doon nawala ang pagmamahal sa'yo ni Tatay Tekram at ni Tek Poring. Sa loob ng 5 taon, isang beses mo lang, minuto mo lang sinira. Di ba? Kumbaga yung ano mo na yun yung sinabi mo na yun kumbaga binikta lang sa'yo yun Di ba? Oo, andyan na. Tapos sa pagiging ginawa sa'yo, kinonsinti ka na magkaroon ng girlfriend. Di ba? Tingnan mo si Kuya Luis, walang girlfriend. Pag-aaral lang ang gusto niya. Gusto niya makatapos. Tinanong nga siya ng kanyang ninang o ng sponsor niya kung anong course ang kukunin niya. Di ba? Pero patuloy pa rin ang mga nagmamahal kay Kuya Luis dahil kasi maganda ang kalooban niya. Di ba? Sa'yo, nasaan na? Akala mo sasama sa'yo lahat ng sponsor mo? Hindi, iniwan ka nila kasi alam nila dadating yung araw, gagawin mo din sa kanila yung ginawa mo kay Tatay Tekram. Di ba? Masakit lang isipin na ang daming nagmahal sa'yo ay binaliwala mo lang lahat. Masakit lang din isipin na tinanggap ka nila ng buong buo pero ikaw pala hindi mo sila buong tinanggap. Nagpaka-plastic ka lang pala sa kanila, sa family Manalastas. At nakipag-plastikan ka lang pala kay Nanay Jack at lalong-lalo na kay Tatay Tekram. Diba? Yun lang yung masakit lang talaga sa isang tao na buong buo ka niyang minahal pero ang sinukli mo, sakit, pukot o talagang hindi maalis sa isang tao yung ginawa mo na sa loob ng 5 taon na buong buo ka niyang minahal tapos ganun lang sa isang saglit lang. Kasi sinabi mo na ganun na, di ba? Sana nag-isip ka ng 10 beses. Sana pinag-isipan mo ng 10 beses bago ka umalis kay Tatay Tekram. Tama ba itong gagawin ko? Sana humingi ka muna ng sign sa taas kung tama po ba yung gagawin ko, kung tama po ba na itong mga taong kasamaan ko, mapapabuti po ba ako sa kanila. Dapat ganun, pinag-isipan mo muna ng 10 beses bago mo ginawa ng padalos-dalos. Ang masakit pa doon, kung sino pa yung lumuduro kay Inda at kay Tatay Tekram, sila pa yung sinamahan mo. Di ba? Yun lang ang hindi matanggap ng pamilya Manalastas na kung sino pa, na hindi ka nila kadugo, ay tinanggap ka nila sa buhay nila, minahal ka nila ng totoo, pero binaliwala mo, sinayang mo. Di ba? Kaya wala akong masabi kay Kuya Luis kung hindi, I'm proud, Kuya Luis. I'm proud sa'yo, Kuya Luis, dahil ikaw, in-accept mo yung mga mali mo, humingi ka ng tawad, humingi ka ng sorry, kay Tatay Tekram. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sa mga gusto pong magbigay ng komento o opinion, mag-comment lang po kayo dyan at huwag na rin po kayo mag-skip ng ads. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng ating viewers ng community ng Tekram at maraming salamat din po sa inyo lahat. So hanggang dyan na lang po. Yan. And God bless po sa inyo lahat at maraming salamat na din po sa family ni Manalastas at lalo na po kay Tatay Tekram.
See you live at see you next upload video po natin. Kaya don't forget to follow and subscribe na rin po ang ating YouTube channel na Rolly TV Vlogs. Ayan. God bless po.